We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Burden news through every land, like the seas across the waves. Onward heeds our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Walking on the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands down the sea, echo back ye ocean caves. Earth shall skip her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom, when the heart for mercy prays. Sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Last stanza. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Ngayon pong hapon, sa pagli po natin pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Diyos, tawagin po muli natin ang ating mga ngaral, si Pastor Norman Millares. Pagpalang hapon sa inyong lahat sa pagpapatuloy na ating paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Tayo po ay muli mag-aral ng kanyang mga salita. Buksan natin ang ating mga Bibles sa Psalm 45. Mga awit 45, talatang 7. Tayo ay tumayo. Psalm 45, Verse 7, narito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa English at Tagalog. You love righteousness and hate wickedness. Therefore God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Tagalog, iyong iniibig ang katuwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangitdakila, muli namin kayong niluluwalhati, pinupuri at sumasamba. Muli kaming naghahandog sa inyo, Panginoong Diyos, ng papuri at pasasalamat sa patuloy naming pagsamba at paglilingkod sa maghapon, sa araw nito. Dalangin po namin na muli nyo kaming kalugdan na pagpalain. At ang paglilingkod na ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo pong banal na presensya. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kalugdan nyo na kami pagpalain sa pamagitan ng inyong mga salita. Ang inyong mga salita ay makapagbigay sa amin ng kaaliwan, kalakasan, tibay at katatagan ng aming mga pananampalataya upang kami po, Diyos, ay magpatuloy sa pagsunod sa iyong mga utos, manatili sa mga salita ng aming Panginoong Hesus,
magpatuloy sa paglilingkod. Gawin niyo pong blessing sa aming lahat ang iyong mensahe at ipaunawa sa amin ang kalooban ninyo. O ano po ang dapat naming gagawin ayon sa inyong utos at aral. Lagay niyo lagi sa puso namin ang takot sa inyo upang kami po'y huwag humiwalay sa inyo bagkus kami magsihiwalay sa mga kasamaan, kasalanan at karumihan. Muli niyo po itaas ang Panginoong Hesus sa aming kalagitnaan. Lubos pa namin kayo makilala, aming Diyos. Pakasakdalin niyo ang aming mga buhay. Sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus, ito po aming dalangin. Amen. Salamat, makakaupuno kayo. Now, sa awit na ito, in this psalm, ay makikita natin ang isang maningning na propesiya ng Mesaya, ang prinsipe o ang hari, na walang iba kundi si Jesus Christ. Now, ito ay maliwanag na pinatutungkulan kay Kristo. It is all over the gospel. It is the gospel of Jesus Christ. At ito ay tumuturo sa Kanya at tanging sa Kanya lamang, kung yung babasahin ang buong kabanata, bilang bridegroom na betrothed sa Kanyang church, the bride, at bilang hari para mag-rule at pagharian ang sangkatauhan. Now, ang awit na ito ay nagpapahayag tungkol sa royal bridegroom na walang iba kundi si Jesus Christ. Pinakilala rin dito yung kaningningan at kagandahan at kaluwalhatian ng excellency ng person ni Jesus Christ. Ganon din ang kaluwalhatian ng kanyang mga katagumpayan. Pinahayag din dito sa kabanatang ito o sa awit na ito yung righteous judgment or the righteousness of His government. And then, ipinahayag din dito ang karilagan or splendor ng kanyang court. So lahat yan ay pinahayag dito sa Psalm 45. Now, hindi lang yan. Sa talatang ito ay ipinapahayag din yung distinctive character ng isang tunay na mananampalataya kay Kristo. Sino ang tunay na mananampalataya ni Jesus Christ? Sino ang totoong saved? Sino yung totoong tumanggap kay Jesus Christ? Sino yung totoong tupa ng Panginoon? Sino yung totoong hinirang ng Diyos? Now, ito, pinahayag po dito sa talatang ito. This is the distinctive character of the true believer in Jesus Christ. It is most fitly described. It is most fitly drawn. Now, marami mga hindi mananampalataya ng kanilang mga panlabas na karakter ay masasabi nating hindi mapipintasan o kaya'y masasabi nating walang kapintasan. Meron din, let us admit that, na meron ding mga unbeliever na ang kanilang mga panlabas na karakter ay walang kapintasan. Sila ay umiiwas sa hayagang kasamaan at sila ay maaaring maging mabait at gumagawa ng maraming bagay sa pagkakawang gawa. Pero ang natatanging tanda ng isang tunay na mananampalataya ay iniibig niya ang katuwiran at siya ay nasusuklam o napupuot sa kasamaan. Bagamat this is the character of the Messiah, the Prince, who loves righteousness and hates wickedness. But this is also the characteristic, the distinctive characteristic of a true believer in Jesus Christ. Yamang din lang na siya'y mananampalataya ni Kristo. At dahil si Kristo ay umiibig sa katwiran at napopuot o nasusuklam sa kasamaan, ganun din ang mananampalataya ni Jesus Christ. Hindi pwedeng hindi. Siyempre,
if a person truly believes in Jesus Christ, he must have the characteristic of Jesus Christ, sin in himself. Alright? All those who were redeemed by Jesus Christ were made righteous by His blood, by faith in Jesus Christ. They were justified and cleansed and sanctified. And the righteousness of Jesus Christ was imputed to them so that they were made righteous in the sight of God. And not only they were made righteous in the sight of God positionally, but in actuality, they love righteousness. Because they were made righteous, they love righteousness. And at the same time, they hate sin. They hate evil. They hate wickedness. Ang santunay na mananampalataya na mayroon pong pag-ibig sa katwiran at nasusuklam sa kasalanan at kasamaan, tinitingnan niya ang kasalanan bilang ang pinakamasamang kaaway ng kanyang kaluluwa. Sin is the worst enemy of his soul. Evil, wickedness, unrighteousness, they are his enemies. Hindi siya nasisiyan sa pagsugpo, sa panlabas ng mga gawa ng kasalanan lamang, kundi sinisikap niyang patayin ang panloob na mga galaw o gawa ng kasalanan. Hindi lang yung mga panlabas, kundi pati rin yung mga panloob na mga galaw at gawa ng kasamaan, ng kasalanan. Ang pagkakaroon ng kasalanan sa panloob o sa loob niya ay ang kanyang paghihirap, ang kanyang pasanin, at ang kanyang dalamhati. Yan ang tunay na mananampalataya ni Kristo. Dahil siya umiibig sa katwiran at kinasusuklaman niya ang kasalanan, therefore, yung panloob na kasalanan na minsan ay parang ahas na pumapasok sa kanyang puso, yan po ang nagdudulot sa kanya ng matinding paghihirap, ng kanyang kalooban, pasanin at ng kanyang kadalamhatian. He truly abhors sin. He abhors sin. Kinasusuklaman niya ang kanyang kasalanan. At kanyang sinasabi sa kanyang sarili, "Oh, wretched man that I am. Behold, I am vile. I abhor sin." As a matter of fact, he loathes his sin. He even loathes himself on account of sin. Kinasusuklaman niya ang kanyang mismong sarili dahil sa kanyang kasalanan. Yan ang totoong mananampalataya ni Kristo. Yan ang totoong na-convert. Naramdaman niya yan. Kasi sa regeneration, yan ang unang ginagawa ng Holy Spirit. Pinapatay yung enmity. Slain the enmity thereby. The enmity against God. And then, yung pag-ibig sa kasalanan. Parang isang tao maligtas muna, o bago ang isang tao maligtas mula sa kabayaran ng kasalanan, dapat maligtas muna siya mula sa pag-ibig at kaligayahan sa kasalanan. Hindi pwede iligtas ng Panginoon Kristo ang isang taong makasalanan mula sa kanyang mga kasalanan at mula sa kamatayan sa impyerno na hindi muna siya ililigtas mula sa pag-ibig sa kasalanan. Yun muna ang unang gagawin ng Holy Spirit. Salvation from the love and pleasure of sin before salvation from the penalty and judgment of sin. Ang problema sa mga gustong tumanggap kay Jesus Christ, gusto lang nila salvation from hell, but not salvation from sin. Hey, listen, Matthew 1:21, the Bible says, "And you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sin." You see, salvation is from sin, not only from hell, but from the love and pleasure of sin. So hindi ho ililigtas ni Jesus Christ ang isang tao from the death and penalty of sin na umiibig pa rin sa kasalanan at naliligayahan sa kasalanan. Kaya nga, paano gagawin na iligtas ang isang tao from the love and pleasure of sin?
Hindi kailangan baguhin yung kanyang kalikasan. Kailangan lagyan siya ng holy divine disposition. He must be born again. And spiritual birth is the work of the Holy Spirit. That's not the work of the pastor. That's not the work of the preacher. That's not the work of any man. It's the work of God through the Holy Spirit. He performs the new birth. Walang part ang tao dyan. Kaya nga mali nga yung turo na para daw may panganak na muli, tanggapin si Jesus Christ. Wrong! Hindi ho ganun yun. Yung pagtanggap kay Jesus Christ, result yun ng kapanganakang muli. Kailangan muna mangyari yung kapanganakang muli at yan ay gawa, the sole work of the Holy Spirit sa isang taong walang magagawa sa kanyang sarili. Sa isang taong dead in sin. Kailangan buhayin muna siya. Dead nga eh. So how can a dead sinner respond to the call of the gospel? How can he receive Jesus Christ if he is lifeless? Walang buhay. Therefore, the Holy Spirit must raise him up from the dead. The Holy Spirit must impart to him the spiritual life. Spiritual life, divine life. At yan po ang inisyal na pagliligtas na ginagawa ng Holy Spirit in the new birth, in regeneration. Yun ang unang dapat. Bibigyan siya ng holy disposition, a divine nature that will love God and hate sin. See? Yung dating mahal niya, which is sin, ngayon kasusuklaman niya na. Yung dating kinasusuklaman niya, who is God, ngayon mahal niya na. A new nature has been imparted. A holy disposition has been implanted in the sinner by the saving power of the Holy Spirit. Ganyan ang nangyari sa isang tunay na mananampalataya. Kaya, hindi lang siya may desire na huwag mapunta sa impyerno, kundi may desire siyang huwag gumawa na ng kasalanan. Meron na siyang pag-ibig sa katwiran. May pag-ibig siya sa kabanalan. May pag-ibig siya sa katotohanan. At kinasusuklaman niya ang anumang uri ng kasalanan, karumihan at kasamaan. Maging ang kanyang sarili kinasusuklaman niya dahil sa kanyang mga kasalanan. Basahin natin ang Ezekiel chapter 20. Kanina, binasa natin yung Ezekiel chapter 20, pero ibang verse. Pero dito, the same chapter 20, Ezekiel chapter 20, look at this. In Ezekiel chapter 20, verse number 43, kanina yung binasa natin, ay verses 36, 37, 38, tungkol sa mga Hudyo na ginudge ng Panginoon at hindi nakapasok sa promised land. Hindi nakapasok sa kingdom. They were shut out. They were cast into outer darkness. Nasaran sila ng pintuan. They shall not enter into the land of Israel. So dito naman, pero doon naman sa nakasumpong ng biyaya, yan. Kung itutuloy nyo basa, yan ang context. No? May mga nakasumpong ng biyaya, mga Hudyo, kaya maliligtas sila. At ganito ang mangyayari sa kanila. Verse 42 muna. And ye shall know that I am the Lord, when I shall bring you into the land of Israel, into the country for which I lifted up mine hand to give it to your fathers, and there shall ye remember your ways, and all your doings in which ye have been defiled, and ye shall loathe yourselves in your own sight. Why? Bakit? For all your evils that ye have committed, and ye shall know that I am the Lord, when I have wrought with you for my name's sake, not according to your wicked ways, nor according to your corrupt doings, O ye house of Israel, saith the Lord God. You see that? Ang tao talagang na-convert, kasusuklaman niya, kamumuhin niya ang kanyang sarili. Bakit? For all his evils that he has committed. Yan ang dahilan kung bakit isa sa mga requirements ni Jesus Christ, sa mga nais lumapit sa Kanya, o sumunod sa Kanya, o nais siyang tanggapin, o gustong maging Kristiyano, ang unang requirement ni Jesus Christ,
If any man will come after me, let him deny himself. Bakit deny yourself? Kasi self has nothing to do in following Jesus Christ. Wala ho tayong mababasa sa Bible na may utos na you love yourself. Hindi na kailangan utos yun. Kasi ang tao by nature, he always loves himself. Mali po yung mga interpretation, yung dalawang utos, major commandment, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, soul, mind, etc. And thou shalt love your neighbor as you love yourself. Ginawang utos daw. Yun daw, as you love yourself, utos daw yun. Sino may sabi si utos yun? Alam na ng Diyos, alam na Jesus Christ, ng tao by nature, mahal na mahal niya sarili niya. Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, kung papaano mo minamahalan yung sarili, ganun din dapat mahalin mo kapwa mo. Hindi inuutos yun. Ang utos nga, deny yourself. Kalimutan mo na sarili mo kasi si Kristo na nga lahat eh. Siya na nga susundin mo sa buhay mo, hindi na sarili mo eh. Kaya nga, ang Santa nagsasabing Christian daw siya, puro naman sarili niya, inatupag niya. Sarili pa rin ang nasusunod. Hindi totoong Christian yun. You see? Walang kinalaman ng sarili. Kalilimutan mo nga yan eh. Dito nga, kasusuklaman eh. Nanuwanan mo natin? Dahil sa mga kasamaan, yan ang tunay na mananampalataya. Napipighati siya sa bawat kasalanan kanyang nagagawa. Kaya nga isa sa mga turo ni Jesus Christ sa Beatitudes ay ganito, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Ano ibig sabihin ng blessed are they that mourn? So pag ikaw pala ay laging umiiyak, laging tumatangis, laging nahapis, mapalad ka? Eh bakit ka naman nahapis? Dahil sa problema mo. Iniwan ka ng asawa mo. Ang laki ng utang mo. Hindi ka makabayad, kaya nahapis ka, kaya mapalad ka. Hindi. Yung nahahapis doon, yung mourning, that is mourning over sin. Yan. Tingnan natin yon, Matthew chapter 5. Tingnan nyo ang sequence, yung order dyan sa Beatitudes. Matthew chapter 5. Kasi bago yung blessed are they that mourn, ganito po ang mababasa natin sa una. Matthew chapter 5. Yan. Tingnan nyo verse 3. Blessed are the poor in spirit. So ano yung poor in spirit? Sabi nila mga pobre, mga walang pera, bangkarote. Hindi! Walang kinalaman ng pera dito. Ito yung poor in spirit pagdating sa spiritual na kalalagayan, bangkarote. Dukha sa harapan ng Diyos. Because of their sins. They have nothing in their hands. Kaya nga may kantang, nothing in my hand I bring. Simply to the cross I cling. I have no righteousness. I don't have my own righteousness. There is nothing that I can offer to God. I am a beggar. Spiritually beggar. Salat sa katwiran, salat sa kabanan, salat sa lahat ng mga bagay na spiritual. Poor. Why? Because of sin. Yun yung poor in spirit dito. Nakita niya yung kanyang kawalan, nakita niya yung kanyang kasalatan. Yun ang mapalad. Bakit? Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yun ang dapat maunang mangyari sa isang sinner. Yung makita niya yung kanyang bankruptcy, yung spiritual bankruptcy. Na siya'y sinner. Beggar! Hindi po karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Hindi siya karapat-dapat maski ng langit. Hindi siya karapat-dapat maski buhay na walang gan. Hindi siya karapat-dapat ng kaligtasan. Lahat ng pupunta sa langit, lahat sila ay may ganyang kaisipan at damdamin na hindi sila karapat-dapat ng langit. Yan ang totoong mga ligtas. Kung sila may nakapasok ng langit, alam nila hindi sila karapat-dapat. Ngayon, yung taong may ganyang damdamin, poor in spirit, tingnan yung sumunod, 4. Blessed are they that mourn. Ano ang kanilang tinatangisan? Yung kanilang pagiging bankrupt, spiritually poor.
Yun ang tinatangisan nila, mga kasalanan nila, mga karumihan, mga kasamaan. Yun. Kaya yan ang tunay na karakter, distinctive character ng isang redeemed sinner. He abhors his sin. He loathes himself on account of his sin. Siya ay madalas na sumisigaw nang merong agony in his heart. Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death? Just like Peter, when Peter encountered Jesus Christ, he said, "Depart from me, O Lord, for I am a sinful man." Hindi siya karapat-dapat. Kaya ang totoong save, nahihiya nga siya eh. Hindi yung tanggap agad, tanggap kay Kristo, nahihiya nga eh. Hindi nga siya karapat-dapat na tanggapin nga niya si Jesus Christ eh. Dahil nakita niyang kanyang karumihan. Tanong, meron ka bang natatandaang ganyang damdamin o karanasan sa iyong buhay? Ikaw na nagsasabing save na. And that is the initial work of the Holy Spirit in salvation, regeneration. And that experience will continue until the end of the Christian's journey here on earth. That mourning over sin, that grief over sin will be the continuous experience ng isang true child of God. You see, ang pagkakaiba ng isang totoong anak ng Diyos doon sa nag-aakalang siya anak ng Diyos, pareho naman silang nagkakasala eh. Wala akong sinasabi sa Bible na ang totoong Kristiyano ay hindi na nagkakasala. Hindi. Kakasala pa rin. Why? Because of the indwelling sin. Present pa rin. Kaya nga sabi ni Paul, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa, yung ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. So, anong pagkakaiba? Yung hindi totoong Kristiyano, pag gumawa ng kasalanan, baliwala. Pero yung anak ng Diyos, pag nakagawa ng kasalanan, aguni sa kanya yun. Ikinalulungkot niya, ikinadadalamhati niya, napipighati siya. At hindi matatahimik ang kanyang konsensya, hindi matatahimik ang kanyang budhi hanggat hindi niya inaamin at inihihingi ng tawad sa Diyos ang kanyang nagawang kasalanan. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Hindi siya naliligayahan, hindi siya nasisiyahan sa kasalanan. Why? Because he loves righteousness and hates wickedness, evil, and sin. That's the difference. That's the difference. It is not the absence of sin, but the grieving over it, that what makes a true child of God different from those who are just professing. Nalulungkot siya, at saka lagi siyang may desire na magpatuwid, magpatama sa Panginoon, humingi ng tawad sa Diyos, at meron siyang desire na lumakad muli sa katwiran at kabanalan at sumunod sa Panginoon. Yan ang totoong save. Ngayon, tungkol sa katwiran, tungkol sa righteousness, itinuturing ng totoong mananampalataya ng Diyos na ang katwiran ay bilang kalusugan at kaligayahan ng kanyang kaluluwa. Righteousness and holiness are his joy, the joy of his soul. Ito ang mismong elemento kung saan nais niyang mabuhay. Nais niyang mabuhay sa katwiran at kabanalan. Kung siya ay nagtataglay ng kabanalan sa napakataas na antas, hindi siya masisiyahan. Hanggat mayroong anumang sukat nito na hindi niya matamo o natamo, hindi siya magiging contented, hindi siya magiging satisfied. Siya ay magiging kasing banal ng Diyos na banal at kasing sakdal gaya ng Diyos na perpekto. So, inuulit natin ito, mga kapatid, na ito ang natatanging katangian ng isang tunay na mananampalataya. Siyang umiibig sa katwiran at nasusuklam, napopoot, namumuhi at nagagalit sa kasamaan.
Ngayon, ito namang mga hindi mananampalataya, ano man ang kanilang pag-uugali, ano man ang kanilang karakter, ay walang tunay na pagkamuhi sa lihim na kasalanan. Maaaring sa panlabas, matuwid sila at matuwid sila sa paningin ng mga tao, pero yung puso nila talaga namang umiibig talaga sa kasalanan. Hindi naman binago talaga ng Panginoon yung kanilang mga puso Walang tapat na kasiyahan sa mga lihim na pagsasanay ng tunay na kabanalan. Tingnan niyo ang kapahayagan ng salita ng Diyos tungkol sa kanila. John chapter 3 verse 19. John chapter 3 verse 19. Let's read that. Tungkol kay Jesus Christ, who is the light. Dumating ang light, but this is the condemnation. John 3:19. This is the condemnation that light is come into the world. Ano ang naging response ng mga taga-sanglibutan? Natuwa ba sila? Nag-rejoice ba sila? Uy, dumating ang light. Hindi. Ang nangyari, and men love darkness. You see that? Rather than light. Bakit? Because their deeds were evil. Listen to this. Ang taong makasalanan na may sinful nature, kahit kailan, hindi niya ipagpapalit ang pag-ibig niya sa kasalanan sa pag-ibig sa Diyos. Maliban na lang baguhin siya ng Diyos. An internal work is done. Saving work of the Holy Spirit. Man will never change his love and preference to sin to love and preference to Jesus Christ. And that is the condemnation. Man will be condemned. Kaya nga, salvation from the love and pleasure of sin muna And what sin? Have you been saved from the sin of pride? Have you been saved from the sin of hypocrisy? Have you been saved from the sin of covetousness? From the sin of hatred? From the love of sin? Have you been delivered from the sin of anger? Hatred towards your brother, towards your sister? Salvation from sin. Yun ang una, yun ang kailangan. Men love darkness rather than light because their deeds were evil. That's their nature. Their deeds were evil. They love evil. They love sin. They hate the good. And they love the evil. Micah chapter 3 verse 2. Micah chapter 3 verse 2. Micah, Nahum, Habakuk. Micah chapter 3 verse 2. Yan. Verse 1 muna. And I said, Hear, I pray you, O heads of Jacob, and ye princes of the house of Israel, is it not for you to know justice, who hate the good? You see that? And love the evil? Sama, no? Who pluck off their skin from them and their flesh from their bones. See that? Yan ang karakteristik ng isang taong makasalanan. Instead of hating the evil and loving the good, they hate the good and love the evil. The other way around. But you know what? Those who truly love the Lord Jesus Christ, those who truly love the Lord, they hate evil. They hate evil. Psalm 97 verse 10. In Psalm 97 verse 10. Psalm 97 verse 10. Look at that. Ye who love the Lord hate evil. Kaya ang totoong nagmamahal, umiibig sa Panginoon, nasusuklam sa kasamaan. Lalayo siya sa kasamaan. Dahil siya ay nasusuklam sa kasamaan, siyempre, natural, lalayuan niya ang kasamaan. See? Meron pa nga sinabi sa Proverbs in Proverbs, I think it's in chapter 8. Ayan. Proverbs chapter 8 verse 13.
Hindi lang may pag-ibig sa Panginoon, may takot sa Panginoon. Yan. The fear of the Lord is to what? Hate evil. Anong evil? Pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth do I hate. May takot sa Panginoon. Kaya nga, ipag-pray natin palagi na sisidlan ng Panginoon ang ating mga puso ng kanyang takot. Because by the fear of the Lord, men depart from evil. Proverbs 16:6. Yun naman natin ang Proverbs 16:6. Proverbs 16:6, by mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. Siyempre, if a man truly hates evil, if a man truly hates sin, he will depart from sin. By all means. At kung hindi man niya sakaling naiwasan, nabitag ng kasalanan, ay talaga naman kabigatan yan sa kanyang puso at kaluluwa. At hindi siya matatahimik, hindi siya patatahimikin ng kanyang budhi hanggat hindi niya isinusuko, pinagsisisihan, at nilalayuan ang kasalanan. Kaya pagka ang isang tao, tunay na tao na iniligtas ng Panginoon, lalagyan niya ng takot sa kanyang puso. Basahin natin ang Jeremiah chapter 32. Jeremiah chapter 32. So ito ang distinctive character ng isang totoong regenerated, nakaranas ng kapanganakang muli. Jeremiah chapter 32. In verse number 40, tingnan niyo po. 32 verse 40. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from doing them good, but I will put my fear. That's the fear of the Lord. Nabasa natin kanina. In their hearts. And what will happen? What will be the consequence? That they shall not depart from me. That's the fruit. Instead of departing from the Lord, they will depart from evil. By the fear of the Lord, men depart from evil. Hindi sila lalayo sa Panginoon. Ang lalayuan nila, kasalanan. Ang lalayuan nila, kasamaan. Yan ang tunay na mananampalataya. No? Again, uulitin natin. Ang pag-ibig sa katwiran at ang pagkamuhi o pagkapuot o pagkasuklam sa kasalanan, yan po ang natatanging katangian ng isang tunay na mananampalataya. Samantalang hindi tunay na mananampalataya, they are lovers of themselves more than lovers of God. They love the pleasure of sin. Kaya sabi ko sa inyo, kahit kailan, hindi nila gagawing ipagpalit ang pag-ibig nila sa kasalanan sa pag-ibig sa Panginoon. Hindi nila magagawa yan, maliban na lang baguhin sila ng Diyos. Hilusin ang kanilang mga puso. Lagyan sila ng banal na kalikasan o banal na anyo. Pero sa mga mananampalataya, they love righteousness and they hate wickedness. At ang mga disposisyong ito ay radikal at patuloy na umiiral hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Patuloy na iiral. Hindi yan mawawala sa kanila. Because that is the initial work of the Holy Spirit and it will continue this side of their journey on this earth. Anong walang kabuluhan ang pag-asa sa langit ng mga hindi maibigin sa katwiran at napupuot sa kasamaan. Walang kabuluhan. Kahit umasa pa sila, na sa langit sila pupunta, mamamatay sila, o kaya'y naniniwala sila na pag sila'y namatay, sa langit sila pupunta. Wala namang pag-ibig sa katwiran. At wala namang pagkasuklam sa kasalanan. Yang dalawang yan, hindi pwedeng paghiwalayin. Holiness and righteousness, and hatred to sin, they are inseparable.
One cannot say that he loves righteousness if he loves sin. If a person truly loves righteousness, he will hate sin. And the other way around. If he loves sin, he will never love righteousness. Opposite yan eh. You see, holiness and happiness are also inseparable. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Those who are living in righteousness, those who strive to live in holiness, they are the most happy people or Christians in this world. Again, ang sabi ng ating teksto, you love righteousness and hate wickedness, therefore God, your God, has set you above your companions by anointing you with what? The oil of joy. Wala hong kabuluhan ang pag-asa sa oil of joy o langis ng kaligayahan kung hindi po tayo mga maibigin sa katwiran at napupuot sa kasamaan. Walang kwenta na umasa sa oil of gladness or oil of joy kung hindi tayo umiibig sa katwiran at nasusuklam sa kasamaan. Importante yan eh. At tanda natin, patuloy ko sinasabi, produkto yan ng paggawa ng Holy Spirit sa puso ng isang makasalanan. Yung pong mga umaayon sa pamantayan ng kabutihan ng mundo, ay maaaring palakpakan ng ibang mga makamundo. Pero hindi po yan pagtitibay ng Diyos ang kanilang pagsang-ayon. Hindi ho kailanman aayon ng Diyos sa kanila. Palakpakan man sila ng mga tagamundo o tagasanglibutan, pero never silang papalakpakan at never silang sasang-ayunan ng Diyos. Silang mga hindi umiibig sa katwiran at namumuhi at nasusuklam sa kasalanan. Ang mga tuntunin ng ebanghelyo ay ang hindi nagkakamali at tanging tuntunin ng tungkuling Kristiyano. Ipinakita sila sa lahat ng kanilang pagiging perpekto ng ating pagpalang Panginoon na ang sariling buhay ay isang komentaryo sa kanila. Ang perpektong pamumuhay ni Jesus Christ ay isang komentaryo sa kanila. At yan ay isang tinitingala at tinitingnan nilang ehemplo at halimbawa na nais nilang tularan. The perfection of Jesus Christ. Hindi ba? Diyan naman talaga inordain ang mga mananampalataya to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Kaya yan ang earnest, deep desire ng isang tunay na mananampalataya ni Jesus Christ to be like Him. In righteousness, in holiness, in perfection. In Psalm 11 verse 7, Psalm 11 verse 7, the Bible says, "For the Lord is righteous. He loves justice. Upright men will see His face." Only the upright, meaning the righteous, shall see the Lord Jesus Christ's face. They will enter into the kingdom of Jesus Christ, which is the kingdom of righteousness, ruled by a righteous king, and ruled by righteousness. Because the kingdom of Jesus Christ is a kingdom of righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. No unrighteousness will enter into the kingdom of Jesus Christ. No unrighteous person shall be able to enter God's kingdom.
But the righteous, nabasa natin, napag-aralan natin kanina umaga, but the righteous will shine forth. Where? In the kingdom of the Father. The kingdom of Jesus Christ. In the millennial kingdom. Walang unrighteousness, walang unrighteous person ang makakapasok doon. Because God hates unrighteousness. He hates ungodliness, He hates unrighteousness, and the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness. But those who love righteousness and hate wickedness, they shall see the King. We shall see the King someday. Kaya, paano natin pinakikita ang ating katwiran? E di sa ating mga pamumuhay, ay iiwas tayo sa mga gawang unrighteousness. Diba? Sisikapin natin maging matuwid tayo. Lalo na sa mga pakikitungo natin sa ating kapwa na sikapin natin na hindi tayo mapintasan. Gawa tayo ng katwiran. Sunod tayo. Diba? Sunod tayo sa batas trapiko. Ang hindi sumunod sa batas trapiko, unrighteousness yun eh. Huwag natin gagayahin yung isang pastor na nagdadrive, binit niya yung red light. Nung sinata siya ng traffic enforcer, nagpakilala pa, pastor po ako. O anong ibig mo sabihin? Anong pakialam ng traffic enforcer kung pastor ka? Pastor ka pa naman, di ka sumusunod sa batas trapiko. Ang gusto niya kasi, dahil pastor siya, dapat huwag siyang hulihin. Kasi pastor siya. Huwag mong sasalingin ang lingkod ng Diyos. Kalukuhan. Ano ka? Mataas ka pa sa batas? Batas, matuwid yan. Mas mataas ka pa. Sumunod ka. Pastor ka eh. Diba? Sumunod ka sa mga batas trapiko. Kung may mga utang tayo, sikapin natin. Huwag tayong maging balasubas. Sikapin nating bayaran. Yeah. Pag wala pa rin, sabihin natin doon sa pinagkakotahan natin, please, pasensya ka na. Kung makakapaghintay ka pa. Hanggat maaari, pagka pambayad na tayo, bayaran natin. Para hindi tayo mabansagang mga balasubas. Ang utang, di naman nagbabayad. Pag nangako tayo, pag nagsabi tayo ng yes to pa rin natin. Diba? Maski sa mga trabaho, maging honest. Diba? Masama yung magnanakaw, kukuha ng typewriting, hindi nagpapaalam, kukuha ng mga lapis, ballpen, hindi nagpapaalam. Yung mga simpleng bagay na yan, ano? Sikapin nating mamuhay ng may katwiran. Kung tayo tunay na umiibig sa katwiran. Kasi diyan tayo masisiraan, mapupulaan. Diba? Kaya mga simpleng bagay na yan. Bagamat simple, diyan tayo mapupulaan. So, sikapin natin. Nagkakamali din tayo. Minsan, nangangako tayo, hindi natin natutupad. Pero ikinalulungkot natin yun. Nakakapangutang tayo, hindi natin nababayaran agad, pero hindi ibig sabihin wala tayong intensyon na magbayad. Sisikapin nating magbayad. Di ba? Hindi natin tatakasan, hindi natin tatakbuhan. Ipinapanalangin natin. Makakabayad tayo. Hindi tayo katulad ng ibang mga nagtatago na. Ayaw na magpakita. Hinaharap pa rin natin. At mingi tayo ng tawad, pasensya na po, hindi ako nakabayad. Hintayin lamang po ninyo. Magbabayad. See? Maamin naman eh. Sa pagkakamali. Aminado naman. Hindi naman natin may didina yun. Nagkamali eh. Yun. Kasama yan sa katwiran. Kahit nagkamali, umaamin. Mali. Talaga namang mali. Alangan namang mali ka na nga, tama ka pa rin. Di ba? Mingi tayo ng pasensya, mingi tayo ng tawad, at sisikapin natin, ano man nating naging
pagkukulang pupunin natin, anuman ang ating mga naging pagkakamali, tatama natin, anuman ang ating naging kalikuan ay itutuwid natin. Kaya nga tayo nananalangin sa Panginoon eh. Panginoon, kung may nakikita kang mga kamalian sa akin, itama niyo po ako. Kung may nakikita kang kalikuan sa akin, ituwid niyo po ako. Ayusin niyo ang aking buhay. Please lang po. Help me. Because I love righteousness. And I hate evil. I hate wickedness. Paigtingin pa po ninyo, Panginoon, ang aking pagkasuklam sa kasalanan at kamalian. At tuwing ako'y makakagawa ng kamalian o kasalanan, huwag niyo pong patahimikin ang aking budhi. Huwag niyo pong patahimikin ang aking konsensya hanggat hindi ko inaamin at isinusuko at hinihingi ng tawad ang aking mga kasalanan laban sa inyo. Ganyan dapat ang ating maging panalangin. Because we love righteousness and hate, we extremely hate wickedness, unrighteousness, evil. May mga kapintasan pa rin tayo, hindi naman tayo perfect. Hindi pa tayo complete habang tayo nandito sa lupa. But we strive unto perfection as if na magagawa nga natin, as if na marireach natin. Striving to perfection. Perfection will only be accomplished kapag nandun na ho tayo sa kaluwalhatian. Pero habang nandito pa rin sa lupa, we strive. Striving unto perfection. 2 Corinthians chapter 7. Basa. 2 Corinthians chapter 7. Verse 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Striving to perfect the holiness in the fear of God. As if na ma-achieve nga natin through the help of the Holy Spirit. Striving. Pumalya man, pumalpak man, tayo ulit. Nadapa man, tayo ulit. Strive. Hingin ng tawad sa Panginoon. Sundin ang Panginoon. Doon tayo palagi sa righteousness, godliness, at hindi doon sa unrighteousness and ungodliness. Last verse, 1 John chapter 3. 1 John chapter 3 verse 10. Again, ano ang distinctive characteristic or character ng isang tunay na mananampalataya, tunay na anak ng Diyos? Ito po. In this, the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming pong natunghayan. Salamat sa napakagandang mensahe, paalala sa amin na mga tunay niyong tinubos na mamuhay sa kabanalan, sa katotohanan, sa katwiran. Bagamat, kung minsan, Panginoong Diyos, kung hindi man po madalas, kung minsan, ay nabibigo kami, pumapalya, pumapalpa. Pero kinalulungkot namin po yan, Panginoong Diyos. Sa mga kamalian namin, sa mga kasalanan namin, lubahon namin, pinagsisisihan. At tulungan nawa niyo kami, Ama, na maging tunay, maging tapat, maging totoo.
lalo na po sa aming deportment, handa, pakikitungo sa aming kapwa, upang ang pangalan, banal na pangalan, ng aming Panginoon Jesus ay hindi po mapipintasan at mapupulaan dahil po sa aming mga kapalpakan. Kaya patawarin niyo kami, Panginoon namin Diyos, sa aming mga kapalpakan, sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo kami sa mga epekto namin kapintasan. Tulungan niyo po kami mag-strive unto holiness, perfecting holiness in the fear of God. Nawa Panginoong Diyos, maawa kayo sa amin na huwag po kami maging dahilan para ang banal niyong pangalan ay madungisan. Ang banal niyong pangalan ay masira dahil lang po sa aming mga kasamaan, mga kasalanan. Maawa kayo sa amin, tulungan niyo kami, O Diyos, na makapamuhay ng matuwid at nasusuklam sa karumihan, sa kasalanan at kasamaan. Gabayan niyo ang aming buhay, isang linggo na naman ang aming haharapin. Tulungan niyo kaming lumakad ng tapat, ng matuwid, hindi lang sa inyong paningin, kundi sa paningin ng aming kapwa. Maging tunay kami, maging totoo kami, Panginoon Diyos. Mahayag ang katwiran ni Jesucristo sa aming buhay. Tulungan niyo po kaming makasunod kami sa mga utos ninyo, kay pamuhay namin ang mga aral ng aming Panginoong Jesus. Dalangin po namin sumidhi ang aming pag-ibig sa katwiran at kabanalan at sumidhi ang aming pagkasuklam, pagkapuot sa karumihan at kasalanan, pati na rin po sa aming mga sarili dahil sa aming mga kasalanan. Maawa kayo sa amin, aming Diyos. Kaawaan niyo rin po mga mahal namin sa buhay. Pinapanalangin namin ang kanilang salvation from sin. Makasumpong sana sila ng awat biyaya sa iyong paningin. Nagsusumamo kami, Panginoon Diyos. Tilusin yung puso nila, ilapit niyo sila sa Panginoon Jesus. Magkaroon sila ng tunay pagsisisi at pagkasuklam sa kasalanan at pag-ibig kay Jesus Christ. At sila susunod mula ngayon at magpakailanman. Hiniling namin ang iyong pag-iingat, patnubay sa aming Panginoong Diyos, ihadyan niyo kami sa naman disgrasya at kapamakan. Pinapanalangin namin ang mga mahal namin sa buhay na may mga karamdaman. Ituin niyo sila, Panginoong Diyos. Ganun din ang aming mga kapatiran. Ituin niyo sila, Panginoong Diyos. Muli niyo sila ibangon, lumakas ang kanilang mga pangatawan. At naway maging blessing sa kanilang mga karamdaman. Sa kanilang katutunan. Patuloy niyo po kami tutulungan sa araw-araw namin pangailangan. Sa inyo lang kami umaasa amin. Sa mga kamay niyo, amin pong nabiling. Aming mga salit buhay, gawin sa amin na nakalulugod sa iyong paningin. Lahat ng aming dalangin sa aming pangalan, ang aming pangalan tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa isang linggo na naman ang ating harapin. Muli tayo magkita-kita next Lord's Day or Sabbath Day. God bless us all.